Hello mga idol, pasensya na nga pala kayo kung bago lang tayo upload dahil mayroon tayong importanteng nilalakad sa ngayon. At pasensya na din po sa inyo kung wala munang special shoutout sa ngayon para maisama natin ang lahat ng mga nagpapabati sa atin. Gusto ko rin pala magpasalamat sa inyo mga idol sa patuloy ninyong pagsuporta at sa walang sawang panunood sa aking munting recap ay mabuhay po kayo mga idol. At shoutout rin pala sa mga idol natin na nanggaling sa iba't ibang mundo at daigdig ay mag-ingat po kayong lahat dyan mga idol. Matapos ang mga matatapang at palaban na sagot ni Taecyeon sa veteranong S-rank na Hunter, ay muling nagkatinginan ang dalawa ng mabangis na tingin at nanahimik muna ng saglit. At dito ay nagbigay ng isang babala si Lee Jong-ryang na hindi daw niya lubos na nagustuhan ang mga bunganga ni Taecyeon. Kung saan inihayag nito sa kanya na nakakairita daw si Taecyeon kaysa sa inaakala niya. Tumugon naman ang bida na mukhang nagiging mabangis na daw si Lee Jong-ryang sa kanyang mga pahayag ngayon. At dito ay nagtanong si Lee Jong-ryang sa bida kung ano ba ang gusto nito. Dito ay sumagot si Taecyeon na gusto niya daw makakuha ng isang taos-pusong paghingi ng tawad at isang gantimpala mula sa kanya. Dagdag pa ni Taecyeon na gusto niya rin daw na isama ang paghingi ng isang buhay na kapalit. At dahil sa mga pahayag ni Taecyeon ay nagbigay naman ito ng pagkagulat kay Park Ji-hoon kung saan makikita sa kanyang pagmumukha ang pagkabalisa nito. Tumugon naman si Lee Jong-ryang na ang paghingi daw ni Taecyeon ng isang buhay na kapalit ay napaka-sobra para sa kanya. Dahil ang una at ikalawa nitong hiling sa kanya ay sapat na daw para sa kanya. Mariing inihayag naman ni Taecyeon na ang pagbayad ay laging may kasamang higit pa sa hiniram. At ang paghingi nito ng isang buhay ay maaari na tawagin na lang daw nila itong isang interes. Matapos ang pagpapahayag ni Taecyeon ay hindi na muli pang tumugon si Lee Jong-ryang, kung saan bigla na lamang ito nagbigay ng isang napakatinding aura para magbigay ng isang nakakatakot na babala kay Taecyeon. At dahil dito ay agad na nabigla si Taecyeon sa napakatinding aura na dumadaloy mula sa matandang S-rank na Hunter. At sa kasunod nitong galaw ay agad na pinorma ni Lee Jong-ryang ang kanyang mga kamay ng palad at naghahasik ang mga aura nito sa kanyang kamay, at wika niyang tanong kay Taecyeon na kung hindi ba siya nakakakilala ng takot. Sa puntong ito ay agad na naghayag si Taecyeon sa kanyang sarili na mukhang napasobra daw siya sa kanyang mga matatapang na sagot. At kasabay nito ay binalik ni Taecyeon ang kanyang sibat sa kanyang imbentaryo at nagsimula rin itong maglabas ng umaapoy na kakayahan mula sa Scorching Clan ng Fire King. Matapos nito ay agad na sumugod si Lee Jong-ryang patungo sa kinatatayuan ni Taecyeon, habang ito ay binibitbit ang isang matinding aura mula sa kanyang palad. At dito ay makikita na inihanda rin ni Taecyeon ang kanyang Divine Palm of Fire upang sanggahin at harapin ang pag-atake ng S-rank Hunter na si Lee Jong-ryang. At sa kasunod nitong galaw ay nagsimula ng makalapit si Lee Jong-ryang sa bida, habang si Taecyeon naman ay seryosong hinaharap ang pag-atake sa kanya ng matanda. Pagkatapos ng matinding sagupaan mula sa dalawang malalakas na nilalang ay agad nagdulot ito ng matinding pinsala sa itaas ng palapag ng gusali. Kung saan matatanaw dito ang matinding pagkawasak ng mga bintana sa gusali. At sa tindi ng pinsalang ibinigay nito ay nagdulot rin ito ng pagkawasak sa mga pader at kisame sa ibaba ng gusali. Kung saan ang mga hunter ng Myeongdong Guild ay nagsimulang mataranta at nagtataka kung isa ba itong lindol. At dito ay matatanaw ang halos pagkasira ng lahat ng mga linya ng kuryente sa itaas ng kisame sa lugar ng ginanapan ng pangyayari ng dalawang malalakas na hunter. Kasabay nito ay kumalat ang matinding usok mula sa mga pag-atake ng bawat isa at matatanaw rin ang pagkawasak ng sahig mula sa kanilang sagupaan. Pagkatapos nito ay agad nagbigay ng pagtataka ito kay Lee Jong-ryang dahil ang ginawa ni Taecyeon ay hindi isang pangkaraniwan sa kasalukuyan nitong antas. Kaya sa puntong ito ay tinanong niya si Taecyeon kung ano ba ang kanyang ginawa. Kasabay nito ay makikita ang pagpatak ng ilang mga dugo na nanggaling sa kinatatayuan ni Taecyeon. At ang pagpatak na yun ay nagmula sa mga bibig ni Taecyeon dahil na rin sa lakas na ibinigay na pag-atake ng isang S-rank na hunter. At dahil dito ay napaisip si Taecyeon na ito pala ang klaseng kakayahan ng isang S-rank na hunter, kung saan inihayag ni Taecyeon na si Lee Jong-ryang ay isang halimaw. Sa kasunod nito ay agad nagsalita si Taecyeon sa kanyang kaisipan na ang kakayahan ni Lee Jong-ryang ay kakaiba sa mundo ng kanyang pinanggalingan. Dahil hindi lang daw siya malakas, kundi marunong din daw siyang gumamit ng mahusay ng kanyang chi. At ang kakayahan na ipinakita ni Lee Jong-ryang gamit ang kanyang palad ay maaari niyang ikumpara sa isang Supreme Peak level martial artist sa mundo ng Merim.
Matapos ang ilang pag-iisip ay agad nagtanong si Lee Jong-ryang sa bida na kung paano daw nagawang matutunan ng isang binata na tulad niya ang bagay na yon. Dito ay napagtanto ni Taekyang ang tinutukoy sa kanya ni Lee Jong-ryang ay ang internalization ng kanyang chi. Kaya't wika nitong pahayag sa kanyang kaisipan na hindi niya daw sasabihin ito sa kanya. Kasabay nito ay agad mayroong napansin si Taekyang matapos makita si Park Ji-hoon. Kung saan nakapag-isip si Taekyang ng isang masamang gawain para sa kanya. At dito ay makikita na nakangiti si Taekyang na parang isang demonyo, kung saan bigla nitong kinuha ang dalawang balisong mula sa kanyang inventaryo. At siya ay nagsalita na kukunin niya na daw ngayon ng personal ang ikatlong kahilingan niya kay Lee Jong-ryang. At sa kasunod nitong galaw ay agad na kumilos ng mabilis si Taekyang upang atakihin ang kanyang balisong si Park Ji-hoon. Kung saan ang pagkilos na ito ay nagdulot ng pagkabigla kay Lee Jong-ryang. At sa sandaling ito ay tanging mga pagtalsik na lamang ng mga dugo ang nakikita at ang tunog ng mga paghiwa ang siyang narinig mula sa balisong ni Taekyang. Kung saan ang ginawa pala ni Taekyang ay pinutol ang dalawang kamay ni Park Ji-hoon kagaya rin sa pagputol nila sa kamay ng kanyang kaibigan. At dito ay maririnig ang matinding pagsigaw at paghingi ni Park Ji-hoon ng saklolo mula sa kanyang master na si Lee Jong-ryang. At dahil sa mga ginawa ni Taekyang ay agad na nagalit si Lee Jong-ryang sa bida, kung saan bigla na lamang naglabas ito ng matinding aura at nagtangka na lumapit kay Taekyang. Ngunit nang siya ay mapansin ng bida ay kaagad na tinutok nito ang kanyang matalim na balisong sa leeg ni Park Ji-hoon, kung saan siya ay nagtanong kung bakit tinatawag na siya ngayon na master ni Park Ji-hoon. At sa kasunod nitong galaw ay agad na tinutok ni Taekyang ang kanyang isang balisong kay Lee Jong-ryang, kung saan nagbigay ito ng isang babala na kung lalapit pa siya ng kaunti sa kanya ay tatapusin daw nito ang buhay ng kanyang pinakamamahal na disipulo. Kasabay nito ay makikita ang panginginig sa katawan ni Park Ji-hoon matapos makatamo ng matinding pinsala mula kay Taekyang. At dito ay sinabihan siya ng bida na huwag daw siya mag-alala dahil hahayaan naman daw siya nito na mabuhay. Ngunit hindi daw niya maipapangako sa kanya kung makakapagpapatuloy pa ito ng kanyang buhay bilang isang hunter. At matapos ang pagpapahayag ni Taekyang ay kaagad niyang sinaksak si Park Ji-hoon ng kanyang balisong sa paanan nito. Kung saan makikita dito ang sobrang paghiyaw nito sa sakit dahil sa mga pinaggagawa na pagpapahirap sa kanya ni Taekyang. Kasabay nito ay makikita rin sa kanya na humihingi ito ng tawad sa bida. Ngunit sa kasunod nitong galaw ay bigla na lamang sinipa ni Taekyang ang katawan ni Park Ji-hoon patungo sa pwestong tinatayuan ni Lee Jong-ryang. Sa sandaling ito ay maririnig ang pag-iyak ni Park Ji-hoon sa sakit at punong-puno ng mga dugo ang kanyang katawan. Matapos nito ay mabilis na lumapit si Park Tae-sob patungo kay Park Ji-hoon habang ito ay mayroong binibitbit na isang healing potion. At sa kasunod nitong galaw ay galit na naghayag si Lee Jong-ryang sa bida na kung bakit pa rin niya pinilit na gawin ito kahit binalaan na siya nito kanina. At habang pinupulot ni Taekyang ang mga kamay ni Park Ji-hoon ay sumagot ito sa pahayag ni Lee Jong-ryang na sinisingil niya lang daw ng kanyang utang si Park Ji-hoon. At sa kasunod nito ay inihagis ni Taekyang ang mga pinutol nitong kamay ni Park Ji-hoon patungo kay Lee Jong-ryang, kung saan siya ay nagsalita na nagawa na daw bayaran ni Park Ji-hoon ang orihinal na halaga ng kanyang utang. At wika pa niya kay Lee Jong-ryang na siya na daw ang bahala na mag-isip kung paano siya nito babayaran ng kanyang interes. At dahil sa mga ginawa ni Taekyang ay nagdulot ito ng sobrang galit kay Lee Jong-ryang, kung saan matatanaw ang napakatinding enerhiya at aura na nagmumula sa kanyang kasanayan. At dito ay kanyang inihayag sa bida na huwag na daw siyang umasa na makakaalis siya dito ng buhay. Kasabay nito ay agad na kinuha ni Taekyang ang kanyang mahiwagang sibat mula sa kanyang inventaryo. Kung saan siya ay nagtanong kay Lee Jong-ryang kung gusto daw ba nito na makipaglaban sa kanya muli. Inihayag rin ng bida na hindi naman daw makakaapekto ng masama para sa kanya kung maglalaban sila sa lugar na ito at kung guguho ang buong gusaling ito dahil sa kanilang labanan. Sapagkat mas mabuti pa nga daw ito dahil malalaman ng buong Korea ang tungkol sa insidenteng ito at mabubunyag ang lahat ng mga katarantaduhan na kanyang ginawa. Matapos ang mga pahayag ni Taekyang ay tumahimik ng saglit si Lee Jong-ryang at tinitigan na lamang muna ng mapanakit na tingin si Taekyang. Ilang minuto ang nakalipas matapos ang mga masusing pag-iisip mula sa panig ni Lee Jong-ryang ay kaagad na umalis na sila sa ika-19 na palapag ng gusali. Kung saan matatanaw dito na nagawa nilang iwanan si Taekyang sa opisina ng kwarto ni Park Ji-hoon.
At sa kasunod nito ay pinakita ang mga pangyayari bago ang kanilang pag-alis sa silid kwarto, kung saan makikita na bitbit ni Park Tae-sub ang wala ng malay na katawan ni Park Ji-hoon. Kasabay nito ay nagbigay ng isang babala si Lee Jung-ryang kay Taekyang na hindi niya daw makakalimutan ang mga nangyari sa araw na ito. Pero ngayon daw ay papalampasin niya daw muna ang kanyang mga ginawa. At dito ay masayang iniisip ni Taekyang na mas mabuti na lang daw na umalis sila sapagkat nakaiwas daw siya sa matinding panganib. Dagdag pang pahayag ni Taekyang na kahit papaano daw ay nagawa niya naman na maipaghiganti ang kanyang kaibigan. At hindi lang daw yun dahil napilitan din sila na magbigay ng gantimpala sa kanya kaya mukhang naging maayos ang takbo nito sa kanya. At natitiyak rin ni Taekyang na magiging maayos din ang lahat sa sarili nitong paraan. Kasabay nito ay kinuha ni Taekyang ang kanyang cellphone sa bulsa nito. Kung saan hinanap kaagad ni Taekyang ang nakasave na contact ni Leader Choi Min-woo. At dito ay bumalik ang alaala ni Taekyang mula sa mga naunang pahayag ni Leader Choi sa kanya na gawin niya daw ang lahat ng kanyang makakaya. Dahil aakuin daw nito ang lahat ng responsibilidad kahit anuman daw ang magiging resulta nito. Wika pa sa kanya ni Leader Choi na mas pinagkakatiwalaan pa nga daw siya nito kaysa sa sarili nitong buhay. At sa kasunod nitong galaw ay tinawagan na ni Taekyang ang numero ng kanyang guild leader na si Choi Min-woo. At dito ay mabilis na nagtanong si Leader Choi kung si Jin Taekyang ba talaga ang kanyang kinakausap ngayon. Masayang nagpahayag naman si Taekyang na magkita na daw sila kaagad ngayon dahil marami daw siya gustong ikwento sa kanya. Nagtanong naman si Leader Choi kung paano daw niya nagawang makaligtas mula sa kanila. At sa kasunod nito ay halos hindi makapaniwala ang lahat sa mga kasamahan ni Leader Choi Min-woo na nagawa daw umano mabuhay ni Taekyang. At dahil dito ay nagbigay naman ng pagkainis kay Taekyang ang mga pahayag ni Leader Choi dahil inakala pa niya naman daw na pinagkakatiwalaan siya nito. Nang makaalis na si Taekyang sa loob ng silid kwarto, ay bigla na lamang bumangon ang lalaking panot na Team 1 manager ng Myeongdong Guild, kung saan nakakaramdam pa rin ito ng matinding pagkahilo matapos makakuha ng matinding pangbubugbog kay Taekyang. Lumipat naman ang eksena sa ibaba ng palapag kung saan sinalubong ng mga mage na hunter na nanggaling sa Ares Guild ang kanilang Vice Guild Master na si Lee Jung-ryang. Nagpahayag naman si Lee Jung-ryang na kung bakit napakagara daw ng mga suot nila. At wika niyang tanong kung hindi ba pwede na magsuot sila ng normal na damit. Nagsalita naman ang mga mage na mukha naman daw silang normal sa iba hanggat nagiging aktibo ang ilusyon ng kanilang spell. Kaya naman daw napakamabisa talaga ng kanilang mga mahika. At dito ay matatanaw na binabalot ng isang illusion magic ang buong gusali ng Myeongdong Guild upang itago sa mga mata ng tao ang totoong kaganapan sa loob nito. At dito ay sumagot naman si Lee Jung-ryang na siguraduhin daw nila na gamitin ng mabisa ang kanilang mga mahika upang pagtakpan ang mga nangyaring insidente na ito. At huwag rin daw nila kalimutan na manipulahin ang alaala ng mga tauhan ng Myeongdong Guild na maaaring magsalita tungkol sa pangyayaring ito. Tumugon naman ang isang magician na ito raw ay kanyang nauunawaan kaya makakaasa daw siya sa kanila na gagawin nila ito ng maayos. Kasabay nito ay nagsalita ang magician na mukhang malubha raw ang mga sinapit na sugat ng isa sa kanyang mga tauhan. At dito ay tumingin si Lee Jung-ryang kay Park Ji-hoon habang ito ay bitbit at sinasakay sa isang stretcher ng kanyang mga tauhan. At dito ay kanyang inihayag sa mga mage na gamutin lang daw nila siya ng kaunti at pagkatapos daw nito ay itapon na nila si Park Ji-hoon sa isang sulok. Wika pa niya na wala daw siyang pakialam kung mamamatay man siya sa daan o kahit magawa pa nitong makarecover, ngunit kahit na ganon ay hindi na siya magiging kapaki-pakinabang sa kanila. Kaagad namang sumang-ayon sa kanyang utos ang mga tauhan nito na mage at healer at nagpahayag sa kanya na susundin daw nila ang kanyang mga utos. Kasabay nito ay nagpatuloy na sa paglakad si Lee Jung-ryang at nagsalita na mas okay na lang daw ito dahil nagawa naman daw nilang pakanabangan si Park Ji-hoon hanggang sa mga huling sandali. At sa kasunod nitong galaw ay nilapitan si Lee Jung-ryang ng kanyang isang tauhan na nakasuot ng puting tuxedo, kung saan tinanong niya ang kanilang big boss kung ano daw gagawin nila sa guildmaster ng Myeongdong Guild. Dito ay inihayag ni Lee Jung-ryang na ipinapakita daw ng pagmumukha ni Park Tae-sub kung ano ang kanyang iniisip. At wika niya na naging masunurin daw ito sa kanya noong mga unang taon, pero ngayon na naging komportable na ito ay nagsisimula na siya magkaroon ng ibang ideya. At inihayag rin niya na sobra na rin daw ang kanyang nalalaman, ngunit naging pabaya rin daw ito sa usaping ganito at halos magdulot ito ng malaking problema sa kanila.
At dito ay inihayag niya sa kanyang deputy guild leader na hayaan niya daw muna sa ngayon si Park Tae-sub. Sapagkat sinusubukan niya daw muna ang kanilang sitwasyon kung ano ang mangyayari sa susunod. Hindi naman makuha ng kanyang deputy guild leader ang mga pahayag nito sa kanya kaya muli nitong tinanong si Lee Jong-ryang kung ano ang kanyang ibig sabihin. Dito ay kanyang inihayag na sinubukan niya lang daw na magbigay ng isang kautusan sa Myeongdong Guild upang makita kung paano sila kumilos. At wika niya na nais rin daw niya malaman kung paano tutugan ng Peace Guild sa kanila kaya ginawa niya ang mga bagay na yun. Wika pa niya na hindi daw siya magpapagawa ng mga misyon sa mga talunan na tulad nila kung gusto niya na kaagad tapusin ang pinaplano nito. Wika pa niyang pahayag na tinitingnan niya lang daw kung ano ang gagawin ng mga miyembro ng Peace Guild sa mga sitwasyon na ito para malaman niya sa susunod kung ano ang dapat nitong gawin sa kanila. Tumugon naman ang kanyang deputy guild leader na napakahusay daw niya mag-isip. Sapagkat nakikita na daw niya kaagad kung ano ang mangyayari sa hinaharap. At mukhang tinatansya rin daw ni Lee Jong-ryang ang lahat bago ito magbigay ng kasunod na galaw. At dito ay nagawang mag-isip ni Lee Jong-ryang na mukhang tama lang daw ang mga ginawa nitong unang hakbang, dahil hindi niya daw inaasahan na may isang batang lobo na tulad ni Taekyang ang bigla na lamang susulpot sa mga nakatumpok na tigre. Kasabay nito ay muli niyang inalala ang mga pangyayari noong nagsalpukan ang kanilang mga palad ni Taekyang. Kung saan inihayag niya na nagawa niya daw maramdaman ang sobrang init at lakas sa mga oras na yun. At natitiyak niya daw na alam rin ni Taekyang kung paano hawakan ng maayos ang kanyang mana. Kaya't kinakailangan niya daw na alamin kung paano nagawang matutunan ni Taekyang ang mga bagay na yun kahit na isa lamang siyang F-rank na hunter kamakailan. Matapos ang matinding kaganapan sa gusali ng Myeongdong Guild ay agad nagbasa si Taekyang ng ilang mga artikulo at komento sa kanyang cellphone habang ito ay naghihintay sa loob ng isang hospital. Kung saan napagtanto ni Taekyang na mukhang gumamit ng mind spells ang mga tauhan ng Ares Guild sa ibang mga nasugatang miyembro ng Myeongdong Guild upang pagtakpan ang mga nangyaring gulo doon. Dahil sa mga oras na yun ay sinuri nila ang katawan ni Taekyang pati na ang laman ng kanyang personal na cellphone bago ito umalis ng gusali. At talagang nagiging masusi daw sila sa mga ganitong pangyayari o gulo na naganap. Kasabay nito ay iniisip ni Taekyang na ang mga tauhan na nanggaling sa Ares Guild ay mga mahuhusay rin na mga hunter. Lalo na daw ang lalaking hugis square ang ulo na siyang bumusisi sa kanya. Dito ay iniisip ni Taekyang na mukhang natutunan na din daw ng Ares Guild ang isang bagay na malapit sa kasanayan ng martial arts. At sa kanyang tingin ay maaari na isa itong tunay na martial arts o baka naman daw ay isang natatanging teknik na nilikha lamang ng Ares Guild. Ilang sandali nito ay bigla na lamang narinig ni Taekyang ang pag-uusap ng mga nurse sa kanilang telepono malapit sa nurse station, kung saan nagawa nitong banggitin sa telepono na si Hyuk-jun daw ay nagising na. At matapos nitong marinig na ang kanyang kaibigan ay gumising na mula sa mahaba nitong pagkawala ng malay ay agad na tumayo si Taekyang. Kung saan sa mga oras na ito ay sinalubong sila ng isang masayang pagngiti ni Hyuk-jun matapos ang ilang araw na walang malay sa ospital. Kasabay nito ay makikita ang magkahalong emosyon ng kanyang mga anak at asawa matapos nilang makita muli ang kanilang tatay. At sa kasunod nito ay bigla na lamang napahawak si Hyuk-jun sa kamay niyang may tahi, kung saan iniinda pa rin ito ang sobrang sakit mula sa sugat na kanyang tinamo. At dahil dito ay ikinabigla nila ito ni Taekyang at ng iba nitong kasamahan sa guild matapos makita nila ang pag-array ni Hyuk-jun. Kaya naman to the rescue kaagad si Miss Song upang gamutin at pag-aanin muli ang sakit na dinaramdam ni Hyuk-jun. Pagkatapos nito ay agad na bumaba si Hyuk-jun sa kanyang kama at nagbigay ng pasasalamat sa kanyang mga ka-guildmates, ngunit dali-dali naman siyang sinabihan ni Leader Choi na huwag daw nito muna ipilit ang kanyang sarili. Kasunod nito ay agad na itinuro ng kanyang anak ang bida sa kanyang tatay, kung saan mabilis na binati ni Hyuk-jun ang kanyang matalik na kaibigan na si Taekyang. At dito ay agad niyang niyakap si Taekyang ng mahigpit kung saan hindi komportable si Taekyang sa pagyakap nito sa kanya. Ngunit habang yumayakap sa kanya si Hyuk-jun ay agad na napansin ni Taekyang ang matinding panginginig sa kamay nito, kung saan nagbigay ito ng labis na pagkalungkot sa mga mata ni Taekyang. At ilang minuto matapos ang mga kaganapan sa loob ng kwarto ng ospital kasama ang pamilya ni Hyuk-jun at mga kasamahan nito sa guild ay agad na umalis na rin ang kanyang mga pamilya. Kung saan ang mga naiwan na lamang dito ay ang mga kasamahan nito sa guild,
At dito ay makikita na nag-uusap sila ni Taekyang kung saan nagtanong si Hyukjun kung tama ba ang kanyang narinig na ang Ares Guild ang nasa likod ng lahat ng ito at kung si Lee Jung-ryang din ba ang mastermind ng Myeongdong Guild. Tumugon naman si Taekyang na sigurado daw siya na sila yun at mukhang mas malakas pa pala ang mga kaaway na kanilang nasagupa kumpara sa kanyang inaasahan dati. At matapos niya itong marinig ay agad na nagulat si Hyukjun at hindi kaagad na nakapagbigay ng kanyang reaksyon matapos ang paglalahad ni Taekyang. Sapagkat alam ni Hyukjun kung gaano kalakas ang Ares Guild sa buong Korea. At sa kasunod nitong galaw ay kaagad na napansin ni Taekyang na bigla na lamang nagbago ang aura ng dalawa nitong kasamahan matapos niyang mabanggit ang tungkol sa Ares Guild. Sapagkat kung iisipin niya daw ito ay hindi talaga maganda pakinggan para sa kanila ni Leader Choi at ni Mr. Kim ang tungkol sa mga pinaggagawa ng Ares Guild, dahil naging bahagi din daw sila ng Ares Guild noon. Kasabay nito ay iniisip ni Taekyang na mukhang mayroon daw siyang isang bagay na hindi pa nalalaman. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagmumuni-muni ay bigla na lamang may napansin si Taekyang na mayroong paparating na mga bisita sa kanilang kwarto. Kaya't sa puntong ito ay inihayag nito sa kanyang mga kasamahan na mayroon daw mga tao na pumapalapit sa kanilang silid kwarto sa ospital. At dito ay makikita na ang mga iba nitong kasamahan ay napatingin na lamang sa may pintuan at binabantayan kung sino kaya ang taong paparating sa kanilang kwarto. At sa kasunod nitong pangyayari ay mayroong dalawang anino ng lalaki ang siyang pumapasok ngayon sa kanilang silid kwarto. At ang dalawang tao na pumasok sa loob ng kwarto ni Hyukjun ay ang Vice Guild Master ng Ares Guild na si Lee Jung-ryang, kung saan kasama din ito ang lalaking square ang ulo na kanyang tinatawag na Deputy Guild Master. Dahil sa biglaan na pagdating nila ay nagbigay ito ng pagkagulat kay Hyukjun, habang ang iba nitong mga kasamahan ay seryosong tumingin sa kay Lee Jung-ryang. At dito ay napawika si Taekyang sa kanyang kaisipan na hindi daw niya inaasahan na kaagad na lamang pupunta si Lee Jung-ryang upang magbisita sa kanyang kaibigan. At sa kasunod nitong galaw ay bigla na lamang binati ni Leader Choi Min-woo si Vice Guild Master Lee Jung-ryang, kung saan inihayag nito na kay tagal na din daw simula noong huli nilang pagkita. Nagsalita naman si Lee Jung-ryang na mukhang lumaki na daw ngayon ng labis si Leader Choi Min-woo. Dagdag pa niya na parang kahapon lang daw nangyari noong tinatawag pa siya nito bilang kanyang lolo. At matapos marinig ni Taekyang na ang pagtawag ni Leader Choi sa kanya noon ay isang lolo, ay kaagad nagbigay ito ng pagkagulat sa kanyang kaisipan. Sapagkat inakala daw niya noong una na isa lamang normal na miyembro si Leader Choi Min-woo sa Ares Guild noon. At dahil dito ay pinag-iisipan siya ni Taekyang ng mga kalokohan na baka si Lee Jung-ryang daw ang tunay na lolo ni Leader Choi Min-woo.